Magandang araw, Batangas City. Ako si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Mahigit sa 400 runners sa Batangas City ang lumahok sa Bida Kontra Droga and Fun Run for Life, Breaking Chain of Drug Abuse na sinagawa noong October 1. Ito ay isang Information Education Campaign o IEC sa ilalim ng Buhay Ingatan, Droga'y Ayawan o BIDA program ng Department of Interior and Local Government o DILG na ipinatutupad sa lahat ng local government units. Ayon kay DILG City Director Esther Dator, hangad ng kampanyang ito na maipabatid sa publiko ang mga negatibong epekto ng iligal na droga at mapigilan ang mga mamamayan sa paggamit nito. Tinanghalang kampiyon sa 5K run si John Dave Perez sa male category at Catherine Albanez sa female category. Nanalo naman sa 3K run si Renz Balog sa male at Police Corporal Malone Madirazo sa female division. Ang Bida Fun Run na itinaguyod ng Batangas City DILG katuwang ang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Local Youth Development Office. Nakatulong din sa pagsasagawa nito ang ilan pang tanggapan ng pamahalaang lungsod at mga ahensya na sa ilalim ng DILG. Para sa Palakat Weekend News, ito si Marie Villena Luwalhati. Hinamo ni Mayor Beverly Di Macuja mga pampublikong guro sa lungsod na hubugin ng mga Batanggenyong mag-aaral hindi lamang upang maging matatalino at produktibong individual. Higit sa lahat anya ay hubugin bilang mababait, masunurin at responsableng mga mamamayan ang mga ito. Si Mayor Di Macuja ang nagsilbing panauhing pandangal sa culminating activity ng selebrasyon ng Teachers Month ng DepEd Batangas City sa Batangas City Sports Center noong October 2. Hinikayat din niya ang mga guro na maging mabuting halimbawa sa mga kabataan. Hiniling naman ni Congressman Marvin Marinos sa mga guro na itinuturing niyang mga katuwang o partner sa pag-unlad, hindi lamang ng lungsod gayon din ng bansa na turuan na magiging punctual ang mga mag-aaral. Magsilbi ani ang inspirasyon ng mga kaguruan upang higit na magpursige na matuto at mag-aral ang mga kabataan upang higit na mapaunlad ang kanilang sarili at makamit ang minimiting magandang kinabukasan. Tema ng Teachers Month na ipinagdiriwang tuwing September 5 to October 5 bawat taon ay Teachers Leading in Crisis, Reimagining the Future Together for Teachers. Ang pagdiriwang ay bilang pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga guro sa pagbibigay ng kaalaman at paghuhubog ng karakter ng kanilang mga estudyante. Ito ay dinaluhan ng humigit kumulang sa 2,000 guro. Nakiisa sa selebrasyon sina DepEd Superintendent Dr. Hermejanes Panganiban, Councilor Carlos Butad, PTA Federation President Leo Javier, mga district supervisors at principals ng iba't ibang paaralan. Para sa Palakat Weekend News, Ron Andaya Contreras reporting. Kinilala ng pamahalaang lungsod ang mga natatanging pamilyang Batanggenyo sa iba't ibang larangan sa selebrasyon ng 31st National Family Week noong September 28. Narito ang report. Sila ay sina Maria Mercedes Makatangay ng Barangay Banabal West, Evelyn Sanchez ng Sorosoro Ibaba at Vilma Evangelista ng Haligi Silangan bilang mga natatanging solo parent. Naitaguyod nila ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng paglalaba, pag-aalaga ng baboy, pagtatanim at pagtitinda ng prutas. Sa larangan ng agrikultura, ginawaran ng parangal sina Rufino at Crescencio Manalo ng Barangay Talumpok West at sina Regino at Crisanta Makalalad naman ng Barangay Ilihan. Pagsasaka ang kanilang naging puhunan upang maitaguyod ang edukasyon ng kanilang mga anak. Ang mag-asawang Amado at Teresita Manalo ng Barangay Haligi Silangan ay kinilala naman dahil sa tagal ng kanilang pagsasama. Mahigit 53 taon na silang nagsasama at nabiyayaan ng 11 anak at 25 apo. Kinilala din bilang pamilyang Batanggenyo na naging matagumpay na manggagawa sa ibayong dagat sina Hermenegildo at Micaela Dilen ng Barangay Condelabac. Si Ginoong Dilen ay ng ibang bansa ng mahigit na 15 taon.
Binigyan din ng parangal si Ginang Cornelia Tolentino ng Talahib Pandayan na naging matagumpay sa larangan ng serbisyo. Siya ay may 10 anak na naitaguyod sa pamamagitan ng pananahi. Naibahagi din niya sa ibang kababaihan ang kanyang kaalaman upang magkaroon ang mga ito ng pagkakakitaan. Ayon kay Social Worker Officer 4, Priscilla Maulyon, layunin ang pagbibigay ng karangalan sa mga nabanggit na pamilya na magsilbing inspirasyon ng mga ito sa iba pang magsikap na magpalakas at mapanatiling buo ang kanilang mga pamilya. Ang naturang pagdiriwang na may temang Pamilyang Pilipino, pagtugon sa nagbabagong pananaw at panahon, ay pinangasiwaan ng City Social Welfare and Development Office. Dumalo sa nasabing okasyon sina OIC City Mayor Attorney Eliza Cruz Atienza, Chairman ng Committee on Family and Women na si Councilor Ched Atienza, Kalipi BOD Officer at mga pangulo ng iba't ibang barangay sa lungsod at kinatawan ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Kasama si Elmer Saraspe, Liza Perez de los Reyes, nag-uulat para sa Palakat Weekend News. Nagsagawa ng Mental Health Awareness Symposium ang City Health Office sa Batangas City Integrated High School noong September 11, kaugnay ng paggunita sa World Suicide Day. Ang mental health ay tumutukoy sa estado o kalagayan ng utak at pag-iisip, kung paano kumilos, mag-isip at magdesisyon. Layunin ng nasabing gawain na maiwasan at maagapan ang suliranin hinggil dito. Nagsilbing resource speaker ang psychiatrist na si Dr. Maria Arlene Briones na nagbigay ng lecture on mental health awareness among teens. Ayon sa World Health Organization, ang mga taong nakakaranas ng malalang depresyon ay may mataas ng 40% to 60% ang tsansang bawian ng buhay dahil sa suicide. Kung kaya't patuloy ang pamahalaang nasyonal sa pagpapatupad ng mga programa na magbibigay ng basic mental health services sa mga individual na dumaranas ng mental health problems. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalaala. Ang Batanggenyo, disiplinado. Kaya, hoy mga kuya, bawal manigarilyo sa public places gaya nitong plaza, kalye at ibang public buildings. Bukod sa inyo, pwede rin pong magkasakit ang mga kalanghap nito. At alam niyo po ba na mahigpit na pinagbabawal ang paninigarilyo sa mga gantong lugar? Kapag nahuli kayo, may multa na, may parusa pa. Hoy! Gare doon sa tamang tapunan! Huwag nakamamatay! Doon lamang po tayo tumawid sa tamang tawiran at kung nakasignal ang traffic lights. Doon
naman, dapat ang bawat mamamayan ay huwaran ng lungsod. Sinisika po natin na maisaayos ang lungsod ng Batangas, ang tuloy-tuloy na pag-unlad nito. Ang tanging hiling po namin ay palakihin ninyo ang inyong mga anak na may mabuting asal at disiplina. May malasakit sa kapwa at pagmamahal sa bayan. Patunayan po natin na eto Batanggenyo disiplinado. Kaya natin to dahil magkatuwang tayo. At higit sa lahat, bawal ang plastic sa Batangas City. May pag-asa kung tayo ay sama-sama. Ang pagbabago sa sarili at disiplina, ating simulan. Mahalin natin ang ating kalikasan upang kalamidad, huwag tayong balikan. Patuloy na kaunlaran, kayang-kaya. Basta't magkatuwang tayo. Inilunsad ng Pamahalaang Nasyonal sa pamamagitan ng Bureau of Treasury Region 4A ang Retail Onshore Dollar Bonds o RDB2 second issuance sa lalawigan ng Batangas noong September 29. Narito ang report. Ang RDB2 ay bahagi ng Savings Mobilization Program ng National Government na naglalayong maging abot kaya ang government securities at maging accessible ang mga ito para sa mga retail investors at individuals. Layunin din ito na makalikom ng pondo para sa mga priority projects ng pamahalaan at maisulong ang financial literacy and inclusion sa mga Filipino. Binigyan din sa naturang okasyon ang mga benepisyo ng RDB2 sa mga investors kabilang ang mababang panganib sa pamumuhunan. Mas mataas na kita kumpara sa ibang USD term deposit instruments. Abot kayang minimum placement na $200 at tax assumption feature. Maaaring mag-avail nito sa pamamagitan ng online channels and apps at over-the-counter transactions sa iba't ibang branches ng selling agent banks sa bansa. Mabibili ang RDB2 sa public offer period nito mula September 27 hanggang October 6. Pagkatapos ng nabanggit na petsa, makaka-avail ng RDB2 sa mga secondary markets at sa halagang umiiral sa merkado at forex rates. Ang launching ipinangunahan ni Bureau of Treasury Director Nanette Diaz, OIC Region 4A Director Attorney Dennis Madrigal, Batangas Provincial Head Maria Concepcion Atienza, Development Bank of the Philippines Manager Jude Calamba, Metro Investment Corporation Vice President Martin Marte. Ang paglulunsad ay dinluhan ng mga dollar-earning individuals, mga opisyal ng iba't ibang bangko, kinatawan ng kooperatiba at ilan pang konsernadong ahensya. For our dollar earner kababayans, iniinganyo po namin kayong mag-invest dito sa aming RDB2. Bukod sa safe and secure na itong investment na to, is also higher yielding and very affordable. And it's accessible in various channels, whether over-the-counter, the traditional channel, or via online channel, as well as over-the-counter. Kasama si Elmer Saraspe, ito si Marie Villana Luwalhati, nag-uulat. Nakamit ng Batangas City Civil Register's Office ang 6th place sa Super X Large category Outstanding Local Civil Registry Office para sa taong 2022. Ginawaran din sila ng Circle of Excellence Award bilang isa sa mga local civil registrars offices na kabilang sa top 10 outstanding LCROs sa loob ng 5 taon.
Nakuha ng nabanggit na tanggapan ang naturang parangal dahil sa mahusay na pagpapatupad ng mga programa at adhikain ng Philippine Statistics Office o PSA sa civil registration at vital statistics. Ang awarding ceremony ginanap noong September 28 sa 2nd Philippine Identity Summit and 3rd National Convention on Civil Registration and Vital Statistics sa SMX Convention Center sa Bacolod City. At yan ang kabuuan ng mga lokal na balita hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat.